Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa ating channel. Dear Miss K, ako'y narito ngayon upang magbahagi ng aking kwento at humingi na rin po ng payo. Alam kong kaiinisan niyo ako at baka kamuhian pa. Ngunit hindi ko alam kung bakit ako napamahal sa kanya. Isang pagkakasala sa pagitan namin ng kumpare ni Mister. Ako ho si Rina, 30 anyos, may asawa at isang anak na lalaki. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Rico, isang crane operator sa pier dito sa Cavite. Maayos naman ang buhay namin, hindi marangya pero sapat. May maliit kaming bahay sa tapat ng eskinita, malapit lamang sa highway. Simula nung mga anak ko, naging full-time housewife ako. Pagod sa gawaing bahay at sa pag-aasikaso sa kanila. Pero nitong huli, dahil ho sa taas ng mga bilihin at project-based lang ang trabaho ni Rico, napilitan akong maghanap ng kahit part-time. Gusto ko rin kasi kahit papaano, may sarili akong pera at may pakinabang ang sarili ko. Doon pumasok si paring Luis. Si Luis ay 38 anyos, kumpare ng asawa kong si Rico. Matagal na silang magkaibigan, magkakumpare pa sa sabungan. Isa siya sa mga tumulong sa kasal namin. May asawa rin siya, pero hiwalay na at may 2 ng anak. Mabait, palabiro, at kung tutuusin, parang kuya na nga ang turing ko sa kanya noon. Mas kilala siya sa amin bilang Boss Luis, may-ari ng isang gasoline station doon sa may paslope na kalsada papuntang poblasyon. Kilalang tao siya sa lugar namin. Magaling makisama, marunong dumiskarte, at kahit na may kaya, hindi mayabang. Isang araw, habang naglalaba ako sa tapat ng bahay, bigla siyang huminto sakay ng pick-up niya. "Rina, gusto mo ba magtrabaho?" Tanong niya habang binababa ang bintana ng kotse niya. "Talaga ba?" "Seryoso ako, kailangan ko ng maayos na magbabantay tuwing gabi. Alam ko namang maayos ka, masipag. Sayang naman yung ganda mo kung sa bahay ka lang natutuyo kakalaba." Napangiti ako. Palabiro talaga siya, pero alam kong seryoso yung alok niya. Pumayag ako para makatulong na rin sa pandagdag gastos. Isa pa, para makalimot na rin sa problema sa bahay. Malaki naman na ang anak namin at hindi na alagain. At isa pa, madalas kaming mag-away ngayon ng mister ko dahil sa nahuli ko siyang may kachat na babae sa messenger niya. Nagalit ako sa kanya, pero ang sabi niya, libangan lang, hindi naman daw seryoso. Kinagabihan, kinausap ko si Rico. Si Luis, nag-aalok ng trabaho, part-time daw tuwing gabi, para may dagdag tayo sa pang-araw-araw na gastos. Sabi ko dito, "Tanggapin mo kung gusto mo, buti nga may nag-aalok sa'yo. Mabait naman yun." Sagot niya habang nakatitig na naman sa cellphone niya. Kaya ayun, tinanggap ko at hindi ko naman sukat akalain, Miss Kay, na doon mag-uumpisa ang pagkakasala ko. Ang shift ko ay mula 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. 3 gabi kada linggo. Ang una kong gabi, kabadong-kabado pa ako. Pero sinabayan ako ni Luis. Tinuruan niya ako sa cash register, paano mag-log ng delivery at paano kumilos kapag may sabayang sasakyan. Tahimik yung gasolinahan tuwing oras. Mga tricycle driver lang, minsan taxi o trucker na humihinto para mag-refill. Sa umpisa, puro trabaho lang ako. Ayokong mapahiya. Si Luis naman, panakanakang dumadaan. Minsan, may dalang tinapay o kape. "Huwag mong hayaan na nauubos ang energy mo rito, Rina.
Dapat masaya ka pa rin kahit gabing-gabi na. Sabi niya nang minsang inabutan niya ako ng sandwich. Mahirap din kasi talaga dahil puyat ang kalaban mo. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang may kakaiba sa tingin ni parang Luis. Hindi naman yung bastos, kundi yung parang sinusuri ako. Lagi niya akong tinitingnan. Hindi naman kasi sa binubuhat ko yung sarili kong bangko. Kahit hindi ako mag-makeup, maganda pa rin ako. Payat pero hindi yung sobrang payat. Maputi ako at maiksi ang buhok na umaabot lamang sa balikat. Pag minsan, hinahawakan niyang braso ko kapag tinuturuan niya ako. Minsan nagbibiro. Ang puti mo talaga, Rina. Minsan naiinggit ako kay pare. Ang swerte niya sa'yo eh. Biglang pumasok sa isip ko ang asawa ko. Nitong mga buwan, parang wala na. Kumbaga, matabang ang pagsasama namin. Walang lambing, walang saya. Uuwi, kakain, manunood siya ng TikTok, makikipag-chat at matutulog. Ni hindi na kami nag-uusap ng matagal. Hindi na rin siya naghahanap. Isang gabi, habang naglilinis ako ng counter, dumating si paring Luis. Galing daw siya sa meeting. Nakapolo siya that time at amoy mabango. Rina, sabi niya habang nakatayo sa may pinto ng opisina. Ayos ka lang sa trabaho? Oo naman boss, magaan lang naman. Tumango siya, pero hindi pa umalis. Hindi ka naman ba nahihirapan? Baka naman nagsiselos na si paring Rico ha? Umiling ako. Hindi, tiwala naman siya eh. Tumango ulit si Luis, pero this time, nakatitig lang siya sa akin. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Natahimik kami ng ilang segundo. Tapos, lumapit siya ng konti. Alam mo, Rina, magaling ka, hindi lang sa trabaho, kundi sa kung paano mo dalhin ang sarili mo. Anya, nag-init ang mukha ko. Nag-blush. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero bago pa ako makasagot, nag-ring ang bell ng pump. May dumating na motor. Bigla siyang umatras at bumalik sa opisina. Walang nangyari, Miss Kay. Pero alam kong may simula ng puwersa na hindi ko kayang iwasan. At mas nakakatakot, baka talaga hindi ko gustong iwasan. Miyerkules, 1:00 ng madaling araw. 3 oras na akong naka-duty. Walang masyadong sasakyan, wala ring ibang tao. 3 oras na akong naka-duty. Walang masyadong sasakyan, wala ring ibang tao. Tahimik ang paligid. Pati mga tricycle driver ay bihira ngayong gabi. Naglalagay ako ng resibo sa logbook nang dumaan si Luis sa harap ng booth. Rina, pakilagay sa opisina yung daily cash report ha. Check ko lang sandali bago ko umalis. Sabi pa niya. Opo boss, sagot ko. Tumango lamang to. Pero yung tingin niya, parang mas tumagal kaysa sa normal, pero hindi ko pinansin. Maya-maya, tinawag niya ako ulit. Rina, kung okay lang pumunta ka muna dito. Samahan mo ako saglit sa loob at may ipapakita ako tungkol sa record mo. Baka makalimutan mo pag-uwi. Sumunod ako. Nakasanayan ko na rin naman dahil ilang beses na rin naman kaming nagkausap sa opisina. Tungkol sa schedule, kulang na shift at minsan naman ay kwentuhan lang. Pagpasok sa opisina, may kaunting lamig. Maayos ang kwarto, isang lumang lamesa, 2 silya at filing cabinet sa gilid. Nakapatong ang laptop niya at ang ilang papel pa sa mesa. Umupo siya, sabay turo niya sa silyang nasa tapat. Umupo ka muna. Habang sinusulat niya ang total, nagsasalita siya pero hindi tumitingin. Napansin mo ba, Rina? Mula nang pumasok ka dito, mas naging maayos na ang gabi. Napangiti ako. Siguro dahil takot silang malagyan ng kulang sa resibo. Sagot ko. Hindi, sagot niya. Kasi may presensyang magaan. Hindi mo alam pero malaking tulong ka talaga. Napatingin ako bigla sa kanya.
Seryoso ang mukha niya. Nagkatitigan kami saglit. Tapos siya rin naman ang unang umiwas. Tumayo siya at kinuha ang folder sa cabinet. Lumapit siya sa likuran ko. Dumaan sa may gilid. Medyo makipot, kaya tumama ang braso niya sa balikat ko at ang palad niya sa likod ng silya. Pasensya ka na, bulong niya. Okay lang, sagot ko naman. Pero hindi na siya agad bumalik sa silya. Nakatayo lamang siya sa likod ko at nakatingin sa report. Napakagaling mong magsulat ano? Ang linis eh. Wika pa niya. Siguro sanay lang ako dahil ayokong napapahiya sa audit. Sagot ko ng mahina. Hindi lang sa report ka magaling, Rina. Bulong niya. Pati sa pakikisama at pati na rin sa pagdadala ng sarili. Tumigil ako sa pagsusulat. Hindi ko siya tinitingnan pero ramdam ko na malapit siya sa bato ko. Luis, ano bang gusto mong palabasin? Tinignan ko siya. Nasa gilid na siya ng upuan ko. Nakasandal sa may mesa. Wala naman. Gusto ko lang malaman mo na napakaganda mo. Natahimik kami pareho. Matagal na tayong magkakilala, di ba? Sabi niya. Oo, naging magkaibigan, magkumarit pare. Pero ngayon, ewan ko ba? May nararamdaman ako na hindi ko maintindihan, Rina. Ano ba kasing nararamdaman mo? Tanong ko. Tumawa siya, pero yung tipong pilit. Alam mo ba kapag dumadaan ka? Parang gusto ko pang magtagal dito sa station. Gusto kong dumami yung shift mo. Gusto kong may dahilan para mapalapit pa sa'yo. Hindi ako agad sumagot dahil nararamdaman ko rin yun. Madalas pinipilit ko yung sarili kong hindi siya pansinin. Pero sa bawat linggo na lumilipas, lalo akong humahanap ng dahilan para makausap siya kahit simpleng oras lang. Pero ayoko ng gulo, Luis. Sabi ko. Ako rin naman eh. Anya. May pamilya tayo. May mga anak. Alam ko. Wika pa niya. Tumayo siya at lumapit. Hawak niya yung folder. Pero yung tingin niya, diretso sa mata ko. Irespeto mo pa rin ako, pare. Kaibigan ka ng asawa ko. Sabi ko sa mahinang boses. Palagi kitang nirerespeto, Rina. Sagot niya. Pero bago siya lumayo, nagsabi pa siya ng, pero Rina, kahit anong mangyari, hindi kita pipilitin. Pero kung may pagkakataon na pareho tayo ng nararamdaman, huwag kang matakot kung hawakan ko yung kamay mo. Hindi niya ako hinalikan, hindi niya ako niyakap. Pero paglabas niya ng opisina, parang may nangyaring mas malalim pa sa isang halik. Napatigil ako sa aking ginagawa. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok, ang lakas ng kabog, at ang gulo ng isip ko. Pero sa kabila ng lahat, isang tanong lang ang bumabagabag sa akin. Bakit parang gusto ko? Araw ng Biyernes. Napakahaba ng araw ko. Maaga akong gumising para asikasuhin ang anak ko sa school. Naglaba, nagluto, tas diretso sa jeep ko kinagabihan sa gasolinahan. Mabigat ang katawan ko, pagod, pero wala akong magagawa. Ito ang realidad ng buhay. Pero mas mabigat ang pakiramdam na tila tuluyan na kaming nawalan ng lambingan na mag-asawa. Rina, ayos ka lang? May kukunin lang ako kaya ako nandito. Gusto mo ba ng kape muna? Magtitimpla ako saglit. Anya, pagod na pagod ako noon, kaya hindi na ako tumanggi. Sa loob ng opisina, amoy kape. May tinapay pa sa lamesa. Umupo ako sa gilid ng mesa, suot pa rin ang uniform at cap. Nag-alis lang ako ng ID at sumandal. Napapagod ka na ba? Tanong niya. Oo, pero hindi sa trabaho, Luis, kundi sa buhay. Tumango siya habang inaabot sa akin ang kape.
Naalala ko yung misis ko dati. Ganyan na ganyan yung mga reklamo niya. Paulit-ulit lang daw yung ikot ng mundo niya. Bahay, anak, luto, laba, tapos yung asawa. Akala raw sapat na yung perang binibigay. Napatingin ako sa kanya. Kasi ganoon din yung nararamdaman ko. Na parang wala na akong halaga bilang babae, kundi taga-asikaso lang. Hindi na siya nagsalita pagkatapos, pero bigla siyang umupo sa tabi ko. Hindi sa tapat, kundi sa tabi mismo. Rina, bulong niya sa mababang boses. Kanina pa kita pinagmamasdan. Hindi kita gustong gawa ng masama, pero kung ako si pare, hindi kita hayaang maging ganito kalungkot. Alam kong may problema kayong dalawa. Nabanggit niya sa akin minsan. At alam ko rin yung mga kalukuhan niya. Maganda ka. Sayang ka, sabi niya. Hindi ko alam kung pagod lang ba ako. O dahil gusto kong maniwala sa sinasabi niya. Pero yung sumunod, hindi ko inaasahan, Miss Kay. Bigla niyang hinawakan yung kamay ko. At yung totoo, hindi ko yun inalis. Luis, wag. Pero mahina ang tinig ko dahil mas malakas pa ang kabog ng dibdib ko. Titigil ako kung ayaw mo. Bulong niya. Pero pakiusap. Hayaan mo lang muna kung maramdaman ka. Lumapit siya at marahan niyang hinalikan ang gilid ng labi ko. Hindi ako tumutol, Miss Kay. Dampi lang muna. Tapos napapikit ako. Hanggang sa hinila niya ako sa pagitan ng braso niya. Hinalikan niya ako. And this time, mas totoo na. Mas mariin. Sa bawat halik niya, parang tinatanggalan ako ng guilt pansamantala. Nagkapalitan pa kami ng haplos. Niyakap ko siya ng buo at ramdam ko yung init ng katawan niya sa ilalim ng polo. Hinalikan niya ang balikat ko at marahan niyang kinalas ang buttons ng uniform ko. Ang tagal kong inisip to, bulong niya. Wala akong imik. Hindi ko masabing gusto ko, pero hindi ko rin kayang sabihin na ayoko. Hinawakan ko ang mukha niya. Hinayaan kong maramdaman muli na babae ako. Hindi lang nanay, hindi lang asawa, kundi babae na may katawan at may damdamin. Sa loob ng opisina ng gasolinahan, sa sahig na laging amoy langis, sa lamig ng aircon, sa dilim ng paligid, nagkasala kami. Tahimik lang, walang mga halakhak, walang pagmamadali. Pero sa bawat segundo, ramdam ko ang bigat ng ginagawa namin. At nang matapos, tahimik siyang tumabi sa akin. Hawak niya ang kamay ko habang pareho kaming nakatingin sa isa't isa. Rina, huwag mong isipin na laro lang to. Tumango ako sa kanya pero hindi ako nakapagsalita. Gusto mo bang maulit yon? O natatakot kang maulit pa? Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Sa gabing yun, nagkasala ako. Simula nung gabing may nangyari sa amin ni Luis, hindi na naging normal. Hindi kami naging pabaya, mas naging maingat. At ang mas nakakakaba, mas naging sabik kami sa bawat sandaling magkasama. Sa gasolinahan, normal pa rin ang kilos. Ako pa rin yung maayos na cashier. Nagtatala ng resibo at naglilinis ng counter tuwing dulo ng shift. Si Luis pa rin ang boss na dumadaan tuwing gabi at kunwaring nag-i-inspeksyon. Pero sa tuwing wala ng ibang tao, sa pagitan ng pag-aabot niya ng ballpen o paglapit niya sa likod ng booth, ramdam ko na kabilang ang gumagalaw sa mundo. Isang madaling araw, ako lang ang nasa counter. Pasara na ang 2 pump. Nakasara na rin ang gate sa gilid. Dumaan siya sa harap ko at may hawak na 2 cup ng kape. Break time mo? Anya. Doon na lang tayo sa loob. Pumasok kami sa opisina.
Inabot niya ang isa sa akin at naupo sa gilid ng lamesa. Pagod ka na ba? Hindi, pero parang pag nalalapit na end of shift, tsaka lang ako nakakaramdam ng pagod eh. Tumango siya. Gusto mo ng pantanggal pagod? Napatingin ako sa kanya. Huwag mo akong simulan, Luis. Hindi ko sinisimulan, sinasabi ko lang. Balambing niyang sabi. Ngumiti ako. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko. Kasi ramdam kong nilalabanan ko lang ang sarili ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Rina, alam mo ba tuwing gabi ikaw lang ang iniisip ko? Kahit nasa bahay ako, kahit may kausap ako, laging ikaw. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya. Yung titig na hindi nagtatanong, pero nagpapahintulot. Lumapit siya at hindi kami nagmamadali. Pero nang sandaling lumapat ang labi niya sa labi ko, pareho naming alam na wala nang atrasan. Hinila niya ako sa sofa sa gilid ng opisina. Tahimik lang ang gabi. Ang ilaw galing lang sa labas. Dahan-dahan, walang pagmamadali at walang ingay. Pero bawat halik niya, bawat haplos, may kasamang miss kita, kahit magkasama naman kami gabi-gabi. Para kaming dalawang taong gustong damhin ang bawat segundo ng bawal na sandali. Rina, bulong niya, gusto kong maramdaman na akin ka. Hindi ko siya sinagot, pero nung niyakap ko siya pabalik, alam kong sumagot na rin ako. Pagkatapos, nag-ayos kami at walang nagsasalita. Pero habang sinusuklay ko ang buhok ko, habang inaayos niya ang polo niya, nagkatitigan kami at nagkatawanan. Mahina lang, parang sa buwatan. Hindi tayo pwedeng laging sa opisina. Sabi ko. Alam ko. Sagot naman niya. Paglabas ko ng opisina, saktong may dumaan na motor. Pumesto ako agad sa booth at bumalik sa pwesto tulad ng dati. Pero ang hindi na tulad ng dati, may parte na ako na hinihintay ang gabi. Hindi na dahil sa sahod, hindi na dahil sa trabaho, kundi dahil sa lalaking hindi ko dapat minahal, pero minahal ko pa rin. Miss Kay, lalong lumalalim, lalong sumasaya, pero lalong nakakatakot ang bawal naming relasyon ni paring Luis. Hindi na kami gumagawa lang ng kasalanan. Para na kaming nagkakaroon ng sariling mundo. Nasa kasagsagan na kami ng kasalanan. Gabi-gabi, tahimik kaming gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. Mga yakap sa opisina, mga halik, lahat isinisiksik sa pagitan ng duty at dilim. Akala namin kontrolado namin ang lahat. Hanggang isang gabi, may matang tahimik na nakakita. 12:41 a.m. Ako lang ulit sa ship. Si Luis, dumaan sa usual niyang oras. May dalang kape at may halik sa noo. May konting yakap habang nasa loob ng opisina. Wala bang ibang staff bukas? Tanong niya habang inaayos ang laptop. Wala. Solo flight ulit ako. Tsaka linggo bukas. Kumindat siya. Di tayo lang ulit. Huwag kang masyadong kampante. Sabi ko pero nakangiti pa rin. Hindi namin alam, hindi lang pala kami ang naroon. Pagkalabas ko ng opisina, may naaninag akong motores sa gilid ng station. Akala ko sa kalsada lang, pero nung lumapit ako sa glass, napansin kong may taong nakatayo sa may poste. Si Joel, isa sa mga regular staff ni Luis, utility guy. Madalas day shift siya, pero minsan, pumapasok pag may delivery. Hawak niya yung cellphone niya. Nakatayo lang at hindi gumagalaw. Para bang nagbabantay. Nang makita niya akong lumabas sa opisina, napatingin siya. Diretso sa akin pero walang ngiti. Tapos tumalikod. Sumakay ulit sa motor niya at umalis. Luis? Sabi ko kay Luis pagbalik ko sa loob. Si Joel, nandito kanina. Napalingon siya.
Ha? Bakit kaya? Hindi ko alam. Wala namang schedule delivery. Pero nakita ko, parang nakita niya tayong magkasama. Natahimik si Luis. Sigurado ka? Hindi ko masabi. Pero yung tingin niya, Luis, para bang may alam. Hindi siya sumagot kaagad. Tumayo siya at nilapitan ako. Hinawakan ang balikat ko. Huwag kang kabahan. Akong bahala, Rina. Walang makakabuwag sa atin kung di tayo bibigay. Pero sa loob-loob ko, Miss Kay, kabadong-kabado na ako. Kinabukasan, tahimik lang ang GC ng staff. Walang usual na biruan. Si Joel hindi pumasok. Hindi rin sumasagot sa tawag ni Luis. Mula noon, iba na ang pakiramdam sa loob ng gasolinahan. Para bang may mga matang laging nakatingin kahit wala kang nakikitang tao. Alam mo, Miss Kay, hindi kami hinahuli sa aktong kahalayan. Pero ang mata ng isang tao, sapat na para gumuho ang lahat sa amin. Tuwing gabi, nakikita pa rin kami ni Luis, pero may takot na. May kaba na sa bawat hawak ng kamay. May tanong na sa bawat halik kung hanggang kailan. Hindi ko alam kung mananatili pa kami sa ganitong setup, pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi na kami invisible at hindi na kami makakabalik pa sa dati. Nagtagal pa rin naman ang relasyon namin ni Luis. Gabi-gabi, tahimik ang galaw namin. May mga halik, may mga yakap pa rin, at minsan may init pa rin sa pagitan ng mga pader ng opisina. Pero sa bawat segundo ng kasalanan, mas dumadami ang tanong sa isipan ko. Naisip ko noon, masaya lang ako dahil may nagbibigay pansin sa akin. Pero ngayon, umaasa na ako. Umaasa sa isang relasyon na hindi ko alam kung may patutunguhan ba. Isang gabi, matapos naming muling magsama sa loob ng opisina, tinanong niya ako, Rina, kung sakaling dumating yung araw na hindi na natin maikublito, kakampi ka rin ba sa akin? At alam mo, Miss Kay, hindi ko huyo nasagot. Kasi kahit ilang ulit ko pang sabihing masaya ako sa piling niya, may parte pa rin sa puso ko na natatakot, na guilty, na gustong umiwas pero hindi makaalis. Kaya ngayon, hindi ikaw ang tatanungin ko, Miss Kay, kundi ang mga listeners mo. Maliban mahumaling ako sa iba, gayong alam ko din namang na humaling ang mister ko sa iba. Paano kung sa ibang braso mo naramdaman na babae ka pa pala? Masama bang hanapin ang saya kung sa sarili mong tahanan matagal mo nang hindi yun nararamdaman? Anong gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? Lalaban pa ba kayo para sa pamilya kahit wala na kayong nararamdaman? O pipiliin mo yung bawal pero totoo naman ang nararamdaman mo? Nare-respeto ko po ang inyong mga opinyon. Lubos na nagmamahal, Rina. Dito na po muling natatapos ang binahagi sa ating kwento. Naway maliwanagan ang ating sender kapag nabasa na niya ang inyong mga comment. Sa mga nais pong magpa-shoutout, mag-comment lang din po kayo para mabanggit ko sa ating next story. Maraming salamat at mag-iingat po kayo.